May mga kwento na pinapanood natin nang may luha sa ating mga mata, mabigat na puso at ang pakiramdam na ito ay maaaring mangyari sa sinuman. At kapag ang pag-abandona ay nanggaling sa mga dapat magprotekta, mas mahirap ang dagok. Ito ang katotohanan ng maraming mga batang babae tulad ng Gabriela na gusto lamang ng suporta ngunit naiwan sa pintuan na nakasara sa kanyang mukha, katahimikan at kahihiyan. Isipin ang pagiging buntis sa 19, natakot, nawala at hinuhusgahan pa rin ng lahat? Well, pinagdaanan yon ni Gabriela. At maniwala ka sa akin, natulog siya sa kalye, niyakap ang sarili niyang tiyan, sinusubukang protektahan kung anong dignidad na mayroon pa rin siya. Ngunit noon, nang tila nawala ang lahat, nagpasya ang tadhana na baguhin ang script. Ano ang gagawin mo kung ang isang mayamang estranghero ay tumayo sa harap mo sa pinakamasamang sandali ng iyong buhay at iniabot ang kanyang kamay? Hinala, pag-asa. Walang kaalam-alam si Gabriela na ang kanyang kwento ay malapit ng maging isa sa mga pinakanakakaantig na maririnig mo ngayon. Brace your hearts. Hindi lang ito kwento ng isang hindi gustong pagbubuntis. Ito ay tungkol sa pagsisimula ng may dignidad, empatiya at isang nabagong kapalaran. Maaari mong isipin na alam mo ang mahihirap na kwento, ngunit kapag ang isang 19 taong gulang na batang babae ay itinapon sa labas ng kanyang tahanan ng kanyang sariling mga magulang dahil sa buntis, ang salitang pagtanggi ay magkakaroon ng isang bagong kahulugan. Hindi pinlano ni Gabriela ang kanyang pagbubuntis, ngunit hindi nito napigilan ang malupit na paghatol ng mga taong dapat sana ay kanyang ligtas na kanlungan. Ang kahihiyan ay tila mas nasa kanyang lumalaking tiyan kaysa sa mga saloobin ng mga nakatalikod. Sinubukan niyang magpaliwanag. Isang pagkakamali daw, isang gabi ng kawalang ingat, ngunit ang kanyang ama ay sumisigaw na parang sinira niya ang karangalan ng pamilya at ang kanyang ina ay umiyak na parang nagbabaon ng panaginip. Sa loob ng ilang minuto, nasa labas na si Gabriela, may dalang bag, hindi alam kung saan pupunta. Mahirap ang hindi gustong pagbubuntis, ngunit tratuhin na parang basura dahil dito, ito ay nagwawasak. Sa sandaling iyon, ipinakita ng mundo kung para saan ito. Hindi kalabisan na sabihin na, sa sandaling iyon, natuklasan ni Gabriela kung ano ang pakiramdam ng pagiging abuntis na babae, pinatalsik, nag-iisa, hinusgahan at itinapon. At sa kasamaang palad, ito ay hindi lamang isang kwento. Ito ay isang katotohanan na umuulit sa ibang mga mukha, ibang mga pangalan, araw-araw. Ngunit huminahon ka, marami pa ring mangyayari. Matapos isara ng kanyang mga magulang ang pinto sa kanya, sinubukan pa rin ni Gabriela na humanap ng kanlungan sa mga gapos na sa tingin niya ay hindi masisira. Kumatok siya sa pinto ng kanyang tiyahin na nagsabing siya ay parang isang anak na babae. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan na binahagi niya ng mga sikreto sa kolehiyo. Ngunit doon niya naunawaan na kapag dumating ang sakit, maraming tao ang nagtatago sa likod ng mga maginhawang dahilan. Ang pagtanggi sa pamilya ay naging alingawngaw sa mga tinig ng mga taong sumumpa ng walang pasubaling pagmamahal. Halos patay na ang kanyang cellphone at durog na durog ang kanyang puso. Naglakad siya sa mga lansangan patungo sa isang parisukat kung saan siya naglalaro noong bata pa siya. Ang kabalintunaan ay malupit. Ang parehong lugar na dating kasing kahulugan ng kalayaan ay naging kanlungan ng abuntis na babae sa kalye. Sinusubukang protektahan ang kanyang tiyan gamit ang backpack na naging unan. Ang kahoy na bangko ay matigas, ngunit mas masakit kaysa sa walang malasakit na tingin ng mundo. At doon, sa gitna ng lamig, walang tirahan at walang pagmamahal, unang nakausap ni Gabriela ang kanyang sanggol. Siya at si Luna, nag-iisa laban sa lahat. Nang gabing iyon, hindi niya alam, ngunit ang parisukat ang magiging lugar para sa kanyang bagong simula.
Ang nakakaantig na kwento ay hindi nagsisimula sa palakpakan. Nagsisimula ito sa katahimikan, sa sakit, sa pag-abandona. At gayon pa man, may isang bagay sa loob niya na nagpilit na maniwala. Hindi ito ang katapusan. Malapit na ang bukang liwayway, kumakagat ang lamig sa kanyang balat, ngunit ang labis na masakit kay Gabriela ay hindi nakikita. Ang pakiramdam ng pagkalimot, itinapon. Nakasiksik siya sa bangko sa plaza na parang sinusubukang mawala, pinoprotektahan ng kanyang tiyan na parang sinasabi sa mundo, ipagtatanggol ko pa rin ang buhay na ito dito. Siya ay may kaunti, isang lumang backpack, isang manipis na Amerikana at isang pananampalataya na halos wala na. Ngunit sapat na iyon upang mabuhay siya sa panibagong araw. Kapag ang araw ay nagbabantang sisikat, siya ay babangon bago magsimula ang paggalaw. Natatakot siyang makita, mapag-usapan, makarinig ng higit pang mga paghatol. Pumunta siya sa isang pampublikong banyo, hinugasan ang kanyang mukha ng malamig na tubig at sinubukang bihisan ang kanyang sarili ng may dignidad hanggat maaari. Ang refleksyon sa salamin ay nagpakita ng higit pa sa isang buntis na babae na itinapon. Ito ay nagpakita ng isang mandirigma na kahit na siya ay nasugatan, ay hindi sumuko sa kung anong lakas pa ang natitira sa kanya. Ang kahihiyang dinala niya ay hindi dahil siya ay buntis, ito ay dahil siya ay tinatrato na parang isang pagkakamali. Dahil nakita niya ang ekspresyong iyon sa mga mata ng mga tao na may halong awa at panghuhusga. Ngunit kahit na siya ay napahiya, Gabriela gritted her teeth and thought, I'll survive, even if it's with anger, even if it's alone. At ang katigasan ng ulo sa pagsulong, naku, magiging napakahalaga niya sa mga susunod na kabanata. Sa kanyang ikalawang gabing natutulog sa labas, hindi na naramdaman ni Gabriela ang lamig ng madaling araw, naramdaman niya ang pagod ng umiiral. Masakit ang kanyang katawan, bumigat ang kanyang tiyan, at tila sumingaw ang pag-asa sa nagyeyelong hangin. Nang patayin ng lungsod ang mga ilaw nito, pumulupot siya sa bench na nakatakip ang kanyang Amerikana sa kanyang tiyan, bilang huling pagtatangka na protektahan ang maliit na matatawag pa niyang sarili. Ngunit ang tadhana, kung minsan ay tahimik na dumarating, na may mahinang sinag at hindi inaasahang intensyon, isang mamahaling sasakyan ang bumagal sa harap ng plaza. Ang lalaking nasa likod ng manibela na nakasuot ng maitim na suit at hindi nakaahit ay bumagal ng hindi alam kung bakit. May kung ano sa eksenang yon ang nagpahinto sa kanya. Isang dalagang mag-isa nakayakap sa kanyang tiyan, natutulog sa gitna ng lungsod na parang kinalimutan na siya ng mundo. Hindi si Miguel ang impulsive type. Sanay siyang gumawa ng lohikal, tumpak na mga desisyon. Ngunit sa sandaling iyon, ang instinct ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa dahilan. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan na parabang tinatahak niya ang isang sagradong lugar. Hindi niya alam ang pangalan nito, ang kwento niya o kung bakit siya naroon. Ang alam niya lang ay may kailangan siyang gawin. Ang hindi pa namalayan ni Miguel ay iyon hindi inaasahang tulong magiging turning point ng dalawang buhay. At iyon, kahit na hindi niya gusto, binuksan niya ang pinto sa isang kwentong nakakaantig sa totoo lang. Si Miguel ay isang lalaking nakasanayan ng kontrolin. CEO ng $1 milyon na startup, mabilis na desisyon, mahigpit na schedule. Ngunit dinisarmahan siya ng umagang iyon. Nang makita niya si Gabriela na natutulog sa plaza, may kung ano sa loob niya na gumalaw sa paraang hindi kailanman napukaw ni tubo o numero. At ito ay sa pagiging simple ng isang kilos na siya ay lumapit sa kanya nang hindi nagmamadali, walang nagsasalakay na mga tanong sa hitsura lamang ng isang taong nakakakita ng isang buhay kung saan ang iba ay nakakakita ng mga problema. Okay ka lang ba? Iyon ang sinabi niya sa isang malambot, magalang na boses. Nagising si Gabriela na gulat,
parang inaasahan na niyang itataboy siya. Ngunit si Miguel ay hindi katulad ng iba. Hindi siya nag-aalok sa kanya ng pera at hindi rin siya nagsalita na parang pabigat siya. Pasimple niyang inabot ang kanyang kamay na may kalmadong bihira sa oras ng pagmamadali. At iyon para sa isang taong tanging nakakaalam ng sakit ng pagtanggi ng pamilya, parang simoy ng hangin sa disyerto. Mahirap magtiwala, syempre. Kung tutuusin, ilang beses nang ngumiti ang buhay para lang tumalikod sa atin. Ngunit malumanay na iginiit ni Miguel nang hindi pinipilit. Hindi ito awa. Ito ay isang bagay na mas dalisay, empatiya. At naroon iyon sa hindi malamang na pagtatagpo sa pagitan ng isang mayaman na lalaki at simpleng babae na nagsimula ng isang tunay na palitan. Ang uri ng pagtatagpo na nagbabago ng mga tadhana kahit na wala pa sa kanila ang nakakaunawa sa nangyayari. Nag-alinlangan si Gabriela. Pagkatapos ng lahat, ilang kwento ang nagsimula sa mga pangako at nagtapos sa mga bitag. Ngunit ang gutom, lamig at pagod ay sumigaw ng mas malakas kaysa sa pagmamataas. Ang pagtanggap ng tulong ay hindi kahinaan, ito ay kaligtasan. Nanginginig ang mga kamay at pusong nahahati sa takot at ginhawa, sumakay siya sa kotse ni Miguel. For the first time in days, naramdaman niya ang init ng heater at ang katahimikan na hindi masakit. Ang hotel ay simple, ngunit komportable. Nang matanggap niya ang susi ng kwarto at isang card na may numero ng telepono nito, parang naiiyak si Gabriela, hindi sa sakit, kundi sa gulat. Ang kilos na iyon, napakadirekta, napakatapat, ay nakaantig sa isang bagay na inakala niyang nawala sa kanya, ang kakayahang magtiwala. Sa unang pagkakataon, may nakakita sa kanya ng higit pa sa isang tao. Buntis na babae pinatalsik. Nakita ko ang isang taong may halaga, may kasaysayan, may kinabukasan. Mag-isa sa kanyang silid, naligo siya ng mainit. Isinuot ang kanyang tanging malinis na damit at umiyak sa kapayapaan. Ito ang unang hakbang sa magsisimula ako ng may dignidad. Ang kutsyon ay parang ulap, ngunit sa kilos ni Miguel, magalang, walang lihim na motibo, natagpuan niya ang kanyang unang pundasyon. Hindi pa niya alam kung mapagkakatiwalaan niya ito ng buo, ngunit sa sandaling yon, hindi na niya nararamdamang hanap na nag-iisa. Kinabukasan, halos hindi makapaniwala si Gabriela na nasa isang malinis na kwarto pa rin siya. May malalambot na unan at mansanas sa coffee table. Ngunit ang talagang nakaantig sa kanya ay ang sobrang inihatid sa front desk, isang sulat kamay na sulat sa isang matatag at banayad na sulat kamay. Galing iyon kay Miguel at mula sa pinakaunang mga linya na pagtanto niya, hindi ito isang panukala ng kawanggawa. Ito ay isang paanyaya sa pag-asa. Sa sulat sinabi niyang ayaw niyang malaman ang tungkol sa nakaraan niya, na hindi siya humingi ng mga paliwanag. Gusto lang niyang mag-alok sa kanya ng pagkakataong magsimulang muli ng may dignidad sa sarili niyang panahon, sa sarili niyang paraan. Hindi mo yan binabasa araw-araw, lalo na galing sa milyonaryo na tumutulong sa isang buntis ng walang singilin bilang kapalit. Hindi iyon karaniwan at naramdaman ito ni Gabriela sa kanyang dibdib. Ang kilos ay naantig sa kanya ng mas malalim kaysa sa magagandang salita. Ilang beses niyang binasa ang sulat na para bang sinusubok ang katotohanan sa likod ng bawat pangungusap. Ang mundo ay palaging humihingi ng maraming mula sa kanya. Mga katwiran, pagsisisi, paghingi ng tawad. Miguel hindi, nag-offer lang siya, kalawakan, oras, isang kilos ng paggalang. At doon nagsimula siyang mag-isip, maaari nga bang magbago ang kapalaran sa pagkakataong ito? Posible kayang ang pagpupulong na ito ay higit pa sa isang pagkakataon? Hindi na walang muwang si Gabriela. Matapos ang napakaraming pinto na bumagsak sa kanyang mukha, natutunan niyang gumawa ng mga pader sa paligid ng kanyang puso. Pero si Miguel, parang ayaw sumugod ni Miguel. Nanatili siya sa labas, naghihintay.
Dinalhan niya siya ng kape, nagtanong tungkol sa araw, nakipag-usap tungkol sa trapiko, mga nakakatawang pelikula, ang lagay ng panahon, anumang bagay na hindi makakasakit. Unti-unting naging routine ang presensya niya at kasama nito ang isang bagay na bihira, seguridad. Iba ito sa anumang naranasan niya, walang pressure, walang hinihingi. Hindi nagtanong si Miguel tungkol sa ama ng bata o tungkol sa nakaraan. Tiningnan niya si Gabriela sa mga mata na parang nagsasabing, "You don't need to explain yourself to exist." Ito, para sa isang taong dumaan sa isang pagiging ina sa pag-iisa, ito ay halos isang himala. At kahit na nanginginig ang takot, muli siyang ngumiti. Kahit hindi niya namamalayan, hindi ito instant crush ni isang fairy tale. Ito ay isang tahimik na pagmamahal na nilinang sa mga detalye, sa paraang iginagalang niya ang kanyang pananahimik, sa paraan ng paghihintay niya sa kanya ng oo, nang hindi pinipilit, magtiwala hindi ito nagmumula sa kung saan, bubuo ito mismo, hakbang-hakbang. At sa kalmado at matatag na bilis na ito ay nagsimulang magpabaya si Gabriela. Siguro, baka lang, hindi na siya nag-iisa sa labanan. Isang araw, may ideya si Miguel na sa unang tingin ay tila simple. Ipakita kay Gabriela ang isang bakanting silid sa isang hindi matukoy na gusali sa lungsod. Pero para sa kanya, para siyang pumasok sa isang bagong mundo. Maliit ang espasyo, may malalaking bintana at lumang mesa. Ngunit may hawak itong isang bagay na pambihira, posibilidad. Ito ay hindi lamang isang silid. Ito ay isang malinaw na palatandaan na siya ay naniniwala sa kanya. No string attached, no contracts, tiwala lang. Gamitin mo ito hanggat gusto mo. Mag-aral, magpahinga, magbenta ng kung ano-ano. Ito ay sa iyo kung gusto mo. Iyon ang sinabi niya, kaswal na iniabot sa kanya ang susi. Nakatitig si Gabriela sa kwarto. Pakiramdam niya sa unang pagkakataon ay may nag-aalok sa kanya ng kinabukasan. At hindi ito isang pabor. Ito ay isang tulay, isang simbolo ng maaaring mangyari kapag may naniniwala sa iyo, kahit na itinapon ka na ng mundo sa pagiging tanga, buntis na babae sa kalye. Nagsimula siyang pumunta doon araw-araw. Sumulat siya ng mga ideya sa isang lumang kwaderno. Nagsulat ng mga plano, nilikha. Ang silid ay ang kanyang maliit na sulok ng kalayaan, isang kanlungan kung saan siya ay maaaring maging higit pa sa isang nakaligtas, maaari niyang mangarap. At doon, sa simpleng mesang iyon, nagsimula siyang magplano ng pagbabago sa buhay totoo. Isang maliit na hakbang para sa mundo, ngunit isang napakalaking hakbang para sa isang taong nawala ang lahat at unti-unti muling itinatayo ang kanyang sarili. Sa tahimik na silid na iyon, sa gitna ng mga scribble at tasa ng kape, muling natuklasan ni Gabriela ang isang bagay na nakalimutan niya, ang kanyang sarili. Hindi ang pinatalsik na buntis na babae o ang tinanggihang babae, ngunit si Gabriela, mausisa, malikhain, puno ng pagnanais na gumawa ng sarili niyang bagay. Ang bawat pahina na nakasulat sa kwaderno ay isang hakbang sa muling pagbuo ng kanyang pagpapahalaga sa sarili. Ang kahihiyan na kanina ay nagpatahimik sa kanya ay nagsimulang magbigay daan sa isang bagong tunog, ang tiwala sa sarili. Nagsimula siyang magsaliksik ng mga paraan upang makapagsimula ng negosyo. Naisipan niyang magbukas ng online na tindahan para sa mga ina, isang bagay na simple gamit ang mga produktong gawa sa kamay o maingat na pinili. Kung makakatulong ako sa ibang mga buntis na babae na nakadarama ng pagkawala tulad ko, sulit iyon, bulong niya sa sarili. Ito ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa layunin. Ang ideya ng isang maliit na negosyo ay nagbigay kulay sa kung ano ang dati ay kaligtasan lamang. At si Miguel, nagmamasid siya mula sa malayo, laging handa, ngunit hindi nakikialam. Inalok niya siya ng mga libro, dinalhan siya ng kape na may cinnamon sa paraang gusto niya ito. At kapag kailangan niya ito, nakikinig siya. Ang ganitong uri ng suporta matatag, ngunit hindi nakasusuffocate, ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba.
At sa magiliw na kapaligirang ito, naunawaan yon ni Gabriela katatagan, hindi ito tungkol sa panalo ng sabay-sabay. Ito ay tungkol sa pagsisimula sa araw-araw na may tapang at isang plano sa drawer. Hindi maganda ang pagsasalita ni Miguel. Nagpakita siya. Sa isang mainit na kape, isang magiliw na salita at ilang oras na magagamit. At yun mismo ang nagpaiba sa kanya. Hindi ito tungkol sa mga dakilang kilos, ngunit tungkol sa pagkakapare-pareho. Si Gabriela, na sanay sa walang laman na mga pangako at maingay na pagliban, ay natagpuan na kakaiba ang kanyang presensya na hindi hinihingi. At doon, sa kanilang pang-araw-araw na buhay, nagsimulang magkaroon ng ugnayan sa pagitan nila. Minsan ay natatawa siya nang hindi namamalayan sa mga kalokohang sinabi nito. Sa ibang pagkakataon, maghihintay siya sa labas ng botika habang naglalaan siya ng oras sa pagpili ng stretch mark cream. Hindi siya nakapasok. At sa paglipas ng panahon, nagsimula itong maghintay sa kanya nang hindi umaamin. Ito ay isang pakiramdam na hindi na kailangang pangalanan. Ito ay pag-aalaga. Ito ay pagtanggap. Ito ay tunay na pag-ibig sa ilalim ng konstruksyon kahit walang label. Walang sumigaw na mahal kita mula sa mga bubong, ngunit mayroong komportabling katahimikan, paggalang sa pagitan ng mga linya at isang tingin na nagsasabing, nandito ako. At madalas, iyon ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000 salita. Alam ni Gabriela na higit pa sa pasasalamat ang naramdaman niya. At si Miguel, kahit na hindi naiintindihan ng lahat, ay hindi na maisip na lumakad sa plaza nang hindi siya naaalala. At si Luna, ang binagong tadhana ng dalawa, ay isinusulat gamit ang mga kilos. Nang umagang iyon, nagising si Gabriela na may kakaibang sakit. Malakas, maindayog, imposibleng baliwalain. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nang hindi nag-iisip, tinawagan si Miguel. I think it's time, sabi niya sa nanginginig na boses. Wala pang 10 minuto ay dumating siya, mas kabado kaysa sa kanya. Nabasag ang tubig niya sa sasakyan, bumilis ang tibok ng puso niya at ganun din ang kanya. Walang babalikan. Oras na. Sa ospital, nakatayo si Miguel sa labas ng delivery room na pabalik-balik na tila naghihintay sa pagsilang ng mundo. At sa isang paraan, iyon ay eksakto kung ano ito. Nang lumabas ang nurse na nakangiti at sinabing, "Congratulations, Dad," napalunok siya. Gusto niyang itama ang sarili, ngunit hindi niya magawa. Ngumiti lang siya. Nang pumasok siya sa silid at nakita niya si Gabriela, pagod ngunit nagliliwanag, kasama si Luna sa kanyang mga bisig, naunawaan niya kung ano ang pakiramdam, kung saan siya dapat naroroon. Iniabot ni Gabriela ang sanggol sa kanya. "She's yours too," mahina niyang sabi, na para bang nagbabahagi siya ng sikreto. Hinawakan ni Miguel si Luna sa kanyang mga bisig ng buong pagmamalasakit sa mundo. Siya ay maliit at marupok, ngunit dinala niya ang isang napakalaking bigat, ang pagiging isang simbolo ng isang bagong simula. Tumingin ito sa kanya na para bang may tinitingnan siyang pangako. At si Gabriela sa unang pagkakataon ay hindi naramdamang nag-iisa sa maternity ward na iyon. Nagkaroon siya ng anak na babae at ngayon mayroon na rin siyang isang pamilya. Habang nagpapagaling pa si Gabriela sa ospital, humakbang si Miguel. Wala siyang sinabi, walang ipinangako, ginawa lang niya. Bumalik siya sa maliit na apartment na nakadikit sa sala kung saan pinaplano niya ang kanyang mga araw at nagsimulang maghanda ng espasyo. Bumili siya ng puting kuna tulad ng tiningnan niya sa window ng tindahan ilang linggo na ang nakakaraan. Isang mobile ng mga ulap at bituin ang tahimik na umiikot sa sulok ng silid. Bawat detalye ay tila hinugot sa kanyang alaala. Sa kusina may mga mabulaklak na dish towel, isang bagong kettle, at isang maliit na note na nakadikit sa refrigerator na may magnet na hugis puso.
Simple lang ang lahat, ngunit puno ng kahulugan. Nang pumasok si Gabriela kasama si Luna sa kanyang mga bisig at nakita ang pagbabagong lugar, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Ginawa na ni Miguel ang lahat na para bang ilang taon na niyang alam ang panlasa nito. Hindi ito pagmamayabang, ito ay pangangalaga. Isang bihirang uri ng pangangalaga, hindi inaasahang tulong na umaapaw sa pagmamahal. Dahan-dahan siyang naglakad sa kalawakan, pinagmamasdan ang mga detalye, hinihigop ang pagmamahal na naninirahan doon. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, she murmured. And Miguel, with that calm way, replied, hindi mo kailangang magpasalamat, mabuhay ka lang. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Gabriela na hindi lang pala bubong iyon. Ito ay isang tahanan, isang lugar kung saan siya kwento ng pagtagumpayan sa wakas ay mamumulaklak at kung saan magkakaroon ng simula si Luna na hindi niya naranasan. Natagpuan pa rin ni Gabriela ang sarili na nagdududa sa sarili kung minsan. Ang takot ay hindi nawawala sa isang gabi, lalo na kapag ang buhay ay nagpakita na sa iyo ng mga kuko nito. She looked at Miguel and thought, totoo ba ang lahat ng ito? Magtatapos ba ito bigla tulad ng lahat ng naranasan ko? Pagiging ina sa pag-iisa nag-iwan ng mga peklat at ang pagtitiwala ay isang mabagal na proseso, puno ng emosyonal na mga patibong. Ngunit sa loob may nagsisimula ng magbigay. Hindi nagmamadali si Miguel, nanatili siya. Nang umiyak siya, nanatili siya. Nang isara niya ang kanyang sarili, iginagalang siya nito. Hindi siya nangako ng mga kastilyo, nangako siya ng presensya. At iyon ay isang bihirang pangako. Si Gabriela unti-unti ay nagsimulang maunawaan na ang pag-ibig ay hindi isang sigaw, ito ay isang kilos. Ito ay hindi isang panoorin, ito ay katatagan. At sa anumang partikular na Sabado, kasama si Luna na natutulog sa kanyang kuna at silang dalawa sa sopa, sinabi niya sa halos hindi naririnig na boses, tanggap ko kung ano tayo. Hindi parang soap opera ang sumunod na halik. Ito ay kalmado, puno ng katotohanan na may lasa ng isang bagong simula. Natatakot pa rin siya, oo. Ngunit natutunan niya na ang tunay na magmahal ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na ibigay ang sarili kahit may tagpi-tagping puso. At si Miguel, ayaw ni Miguel ng taong perpekto. Gusto lang niya ang babaeng dati, malakas, matamis, determinado. Yung nadatnan niyang natutulog sa isang parisukat at ngayon ay nakangiti sa bahay na itinayo nilang magkasama. Ang nagsimula sa luha at pag-abandona ay nauwi sa tawanan at kalakaran. Walang maluho, walang magarbong. Mga simpleng araw lang, puno ng maliliit na ritual na nagpapahalaga sa buhay. Almusal na may tinapay at juice, pag-idlip ni Luna pagkatapos ng tanghalian, hapon sa parke. Nasa Gabriela pa rin ang kanyang mga sandali ng kawalan ng kapanatagan, ngunit ngayon ay may mga kamay na handang humawak sa kanya. Hindi na niya kailangang magpanggap na malakas sa lahat ng oras. Si Miguel naman ay iiwan ang kanyang folder ng trabaho sa isang tabi upang manood ng mga cartoon ng mga bata o maghanap ng mga diaper sa kalagitnaan ng gabi. Sinong mag-aakala mayamang lalaking tumulong sa isang simpleng babae, ngayon ay nagpalit ng diaper at nagpainit ng mga bote ng may pagmamalaki. Ngunit alam niyang hindi ito tungkol sa pagligtas ng sinuman. Ito ay tungkol sa paglalakad ng magkasama. Hindi niya binago ang buhay ni Gabriela, nagtayo sila ng bago, magkatabi. At si Luna? Lumaki si Luna na napapalibutan ng isang bagay na pambihira, tunay na pag-ibig. Maaaring hindi niya alam kung gaano ang pagbabago ng kanyang pagdating sa dalawang sugatang kaluluwa. Ngunit ang kailangan lang niyang gawin ay makita silang magkasama upang maunawaan. Mayroong isang bagay doon na hindi madaling ibigay ng mundo. Pagtanggap, pag-asa, at higit sa lahat, isang nabagong tadhana. Dahil minsan, ang tila katapusan ay ang pinakamagandang simula sa lahat.
Sa huli, natuklasan ni Gabriela ang isang bagay na hindi itinuro sa kanya ng sakit. Posible itong umunlad kahit na napunit mula sa lupa. Ang kanyang hindi ginustong pagbubuntis ay ang simula ng isang paglalakbay na hindi niya maisip. At sinong mag-aakala? Ang babaeng buntis na iyon na pinaalis, pinahiya, natulog sa isang parisukat ay isa ng ina, negosyante at kasama. Hindi sa swerte, pero kasi nagkaroon ng lakas ng loob na hindi sumuko. Nagbago na rin si Miguel. Ang seryoso, maparaan na negosyante ay nagsimulang makita ang mundo sa pamamagitan ng iba't ibang mga mata. Naunawaan niya na ang empatiya ay hindi isang luho. Ito ay isang pagpipilian, tulungan ang isang buntis sa kalye maaaring maging simula ng isang kwento ng pag-ibig, pagmamahal at pagsasama. Hindi niya nailigtas si Gabriela, inabot lang niya kapag walang ibang tao. At sa simpleng kilos na iyon nagsimula ang lahat. Ito ay isa sa mga iyong kwentong nakakaantig dahil ipinapaalala nila sa atin na ang pinakadakilang mga himala ay ipinanganak mula sa sakit, na kahit na sa pinakamasamang araw, ang buhay ay maaaring mabigla sa atin. Na kapag ang lahat ay tila nawala, ang pag-ibig, ang tunay na uri na yumakap at nagbabago, ay maaaring lumitaw sa isang park bench, sa sulat kamay ng isang liham o sa ngiti ng isang sanggol na pinangalanang Luna. Dahil kung minsan, ang hindi malamang ay ang kailangan lang natin. Ikaw naman? Naisip mo na ba kung ilang beses natin binabaliwala ang isang taong kailangan lang ng pagkakataon? Ilang Gabrielas ang dumadaan sa atin araw-araw, hindi nakikita, hinuhusgahan, nag-iisa na hindi man lang natin sila binibigyan ng simpatikong tingin. Siguro naantig ka sa kwento nila dahil sa kaibuturan mo, nagdadala ka rin ng mga sugat, alaala o bagong simula na wala pang nakakita. Ngunit paano kung ito na ang sandali upang gawing lakas ang sakit, upang talikuran ang nakaraan at maniwala muli na ang tunay na pag-ibig ay talagang mamumulaklak kahit sa gitna ng kaguluhan? Hahayaan mo bang pigilan ka ng takot o gagawin mo ang hakbang na iyon tulad ng ginawa ni Gabriela kahit nanginginig ka sa loob? Magkomento sa ibaba. Naniniwala ka ba sa mga bagong simula? Naranasan mo na ba ang isang sitwasyon kung saan binago ng hindi inaasahang tulong ang lahat? Mag-subscribe sa channel, buhayin ang kampana at ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa ngayon. Dahil ang mga kwentong tulad nito ay nararapat na sabihin at marahil muling binuhay ng isang tulad mo.